Marahil kilala niyo si retired General Jonathan Morales. Siya po isang agent sa PIDEA at siya pinatawag sa Senado upang maging resource person, maging witness sa isang malaking problema ng ating gobyerno, ang PIDEA leaks. At sa kanya pong pagsisikap na maging isang tapat na witness, sa ngayon sa kanyang patotoo, napunta sa kanya ang problema. Siyang ang naging suspect at siya ay na-citing contempt ng Senado at siya ay nakulong. Ito isang malaking problema sa kanyang buong pamilya, hindi lamang sa kanya, masakit na karanasan itong nangyari sa kanya na hindi niya inakala na siya pa ang makulong, na instead na siya po ay isang resource person sa nasabing problema. Ano pong kaugnayan ito sa atin? May malaki pong kaugnayan sapagkat may pangyayari rin sa atin darating ng mga pasakit na hindi natin inaasahan. Paano natin ito harapin? Paano natin naharapin ang mga ganitong biglaang pasakit sa buhay? Basahin natin ang ating pong banal na kasulatan, 1 Peter chapter 4, 1 Peter chapter 4 verses 12 to 19. Ganito po ang sabi sa Tagalog: Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Kung kayo'y inalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ngunit huwag magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapaghimasok. Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niya ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagyam ng makaligtas, ano kaya ang mangyayari sa masasama at makasalanan? Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Ito ang salita ng Panginoon. Paano natin haharapin ang biglaang pasakit? Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat mga salita ninyo ay lampara ng aming mga paa at liwanag ng aming landas. At laging nagliliwanag upang huwag kaming matisod, huwag kaming magkamali. At lahat ng mga pangyayari, Panginoon, alam namin hindi po nagkataon. Di namin maiwasan anumang pasakit na darating sa buhay namin at alam namin darating ito sapagkat ito po ang nakatalaga para po sa mga mananampalatayang tulad namin. Gayunpaman, Panginoon, bigyan niyo kami ng katalinuhan, karunungan, discernment, Panginoon, upang mapagpasyahan namin ano po ang nararapat namin gawin sang-ayon sa iyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nakita natin nakaraan, mga kapatid, kung paano po natin haharapin ang mga biglaang pasakit na darating sa ating buhay. Hindi tayo bagito rito, hindi tayo inosente sa mga pasakit na darating ang mga pasakit. Ngunit paano natin ito tutugunin? Paano natin harapin? Paano natin pagtatagumpayan? Nakaraan po, tinalakay natin na pag dumating po ang mga pagpasakit na ito sa ating buhay, 3 bagay po binigay sa atin at ang pang-apat, ito ngayon ang ating gagawin. Una, pagdating po sa mga pagsubok o sa mga pasakit sa buhay, huwag tayong matitinag. Yan po sinabi sa verse 12.
Imbis tayo po'y magalak sa Diyos dahil tayo po ay ito'y dumarating sa mga minamahal, sa mga Kristiyano. At tayo nagkikibahagi sa mga pasakit ng Panginoon sapagkat tayo po ay kanyang mga mananampalataya. At ikalawa, huwag tayong mag-alala. Sabi sa verse 13, dapat pa nga natin kagalak dahil ito'y pakikibahagi natin sa pagdurusa ng ating Panginoon. Dapat pa nga nating ikasaya dahil ito'y pakikibahagi ng kanyang kaluwalhatian pagdating ng panahon. At nakita natin ikatlo, pagdating sa mga pasakit, huwag tayong masasaktan. Huwag tayong masasaktan. Verse 14, tayo po ay pinangangalagaan ng ating Panginoon. Kahit si Pablo man ay nagbigay din sa atin ng pangangaral o mga paalala na dapat tayong hindi nasasaktan o hindi nagtatanim ng sama ng loob. Alipostahin man tayo, ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, na tayo po ay isang taong mapalad sapagkat ang mga pag-alipusta sa atin ay pawang kasinungalingan lamang. Na dalawang bagay po pag-alipusta dyan, ibig sabihin kasuhan ka ng mga kasinungalingan at ikalawa, disiplinahin ka ng banal na Diyos ng kanyang salita. So, kung sa kasalanan po, tayo po ay inaalipusta, pero kadalasan po dyan, tayo po ay hinahatulan ng Panginoon upang tayo'y disiplinahin. Sawayin bilang anak ng Diyos. At pang-apat, itong ating tatalakay ngayong umaga, kapag dumating po ang biglang pasakit sa buhay natin, huwag tayong madidismaya. Huwag tayong madidismaya. Basahin ko muli ang verses 15 to 19 upang bigyan diin ang mga pananalitang ito. Ganito ang sabi, ngunit huwag magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao at magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapanghimagsik. Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Luwalhatiin natin pangalang Kristiyano. Verse 17, sapagat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ano kaya ang mangyayari sa masama at makasalanan? Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Ito po ang sinasabi in summary doon sa verse 15 to 19, pagdating po sa mga pasakit bilang Kristiyano, huwag tayong madidismaya. Hindi natin dapat ikadismaya ang pasakit bilang Kristiyano dahil sa tatlong katotohanan na makikita natin sa tekstong ito. Una, huwag tayong madismaya sapagkat tayo hindi mga manggagawa ng masama. Hindi tayo manggagawa ng masama. Verse 15, ngunit huwag magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapanghimasok. Na dapat natin itong katuwa at hindi madismaya dahil hindi naman tayo gumagawa ng masama sa kapwa. Kung magdusa man, alam natin, ito'y isang disiplina sa atin. Sapagat kung tayo man ay nakakagawa ng pagkakamali, alam natin ito yung kahinaan natin bilang isang Kristiyano na mayroon pa tayong remaining sin, mayroon pang nakalublob na kasalanan na siyang nagdidikta sa atin na gawin ang isang bagay na hindi dapat gawin. Yan ang sinabi ni Pablo sa Romans chapter 7. Na mayroon siyang bagay na gustong gawin ngunit hindi niya ginagawa at ang gusto niyang gawin ang hindi niya gustong gawin ay ginagawa niya sapagkat yun po yung remaining sin, nakalublob na kasalanan na siyang dumidikta sa atin at kapag nasunod natin yun, yung ating pong parusa o pasakit na darating, hindi po dapat natin ito ikadismaya sapagkat ito ay pagdisiplina sa atin bilang mga anak. Hindi naluluwalhati ang Diyos, bagamat tayo Kristiyano, sa ating mga gawang mali.
Hindi naluluwalhati ang Diyos sa anumang gawa nating mali, kaya tayo didisiplina. At higit sa lahat, kapag tayo po'y gumagawa ng mali, gaya ng ating pag-aaral, hindi natin tinitignan ito ayon doon sa ating pananampalataya na ang Diyos ay soberano, ng Diyos ang may kontrol po ng pangyayari ng probidensya at walang aksidente, nakadepende sa ating response, paano tayo nagre-respond sa situation. Minsan nagkakamali tayo, pero ang kamalian ito hindi kaparusahan, kundi ito'y disiplina. Pero ang masama, ito po'y nagbibigay daan sa mga kaaway ni Kristo, yung ating pong kamalian. Tayo po'y napipintasan, tayo po'y naaalipusta ng mga hindi mananampalataya dahil po sa ating kamalian. Pero hindi dapat natin ikidismaya ito sapagkat tinutuwid tayo ng Diyos. Minumura tayo marahil ng mga tao. Nililiit tayo ng mga tao dahil sa ating mga pagkakamali. Pero sa biyayang probidensya ng Diyos, ito'y pagdisiplina sa atin. Hindi natin ito dapat ikahiya, kundi dapat nating ikalungkot. Ikalungkot, magdadala sa atin sa pagsisisi. Hindi natin dapat ikadismaya ang pasakit bilang Kristiyano. Ikalawa, una, tayo hindi manggagawa ng masasama. At ikalawa, tayo'y mga mapagtiis na Kristiyano. Mapagtiis. Naranasan ba natin tayo nagtitiis? Mga kapatid, isa ito sa bunga ng Espiritu na nais ng Panginoon na i-practice natin sa buhay. Galatians chapter 5 verse 22, ang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig. At ang huling-huli ay ang pagkukontrol o ang pagkontrol ng sarili, pagtitiis, mga kapatid. Kristiyano po ay matiisin. Kailangan lamang natin itong i-practice. Isabuhay natin. Hindi ito alien sa atin yung ganitong ugali. Nasa atin na ito. Remember, Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27. Nung tayo po ay kanyang ipanganak na muli, sa isang bagong tipan ng Diyos, ang sabi ron, tayo'y pinalitan ng bagong puso, pinalitan tayo ng bagong espiritu, at ang puso nating bato ay pinalitan niya ng pusong laman, at pinaninirahan tayo ng kanyang espiritu, at ang sabi sa 27, upang maisagawa natin ang kanyang kalooban, ang kanyang tuntunin, ang kanyang kautusan. So sa pagbibigay po sa atin ng bagong puso at bagong espiritu at pinananahanan ng espiritu ng anak ng Diyos, tayo po'y binigyan ng kakayanan na gawin ang mga bagay na kung saan makapagbibigay lugod sa ating Panginoon. Tayo po ay makapagtitiis. Wala pong dahilan para ikaw ay mapahiya o madismaya sa nangyayari sa iyo, mga kapatid. Tingnan niyo ang sabi sa verse 16. Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, remember that? Ikaw ay isang Kristiyano, hindi ka unbeliever, hindi ka rebelde ng Diyos. Isa kang Kristiyano, ngunit hindi pa perpekto. Pero wag mong sabihin, tao lamang tayo. Well, totoo yan, tao lamang tayo, pero we are different. We are children of God, not just an ordinary tao lang. Tayo po'y Kristiyano, ang sabi niya, sapagkat ito'y, ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, dapat nating ibandera yan sa harapan ng mundo. Tayo'y Kristiyano. Hindi natin ikinahihiya na tayo'y tinutuwid ng Panginoon sapagkat hindi ito parusa, kundi ito'y disiplina. Kaya sabi, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Luwalhatiin mo ang Diyos sa pangalang Kristiyano. Tayo'y mga mapagtiis na sa atin ang bunga ng Espiritu Santo. Ang kaaway ng Diyos, ang mga kaaway ng Diyos ay nanglalait at walang ibang nilalait kundi tayo. Tayo po ang mukhaang nilalait ng mga tao dahil sa ating mga kamalian, sa ating mga pagkukulang. Pero sa totoo niyan, ang Diyos ang kanilang nilalait sapagkat tayo po ay kalarawan ni Kristo.
Tayo po itinakda ng Diyos from eternity past na maging kalarawan ni Kristo. Romans chapter 8 verse 29. Tayo'y kinilala before the foundation of the world to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Kaya nga habang sila'y nanlalait sa atin, huwag tayong mahiya. Wala tayong ginawang laban sa kanila kundi dahil sa ating mga pagkakamali. Ang ating pong pagkukulang sa pagkilala, pag-discern sa providence of God. Tayo po'y nahuhulog sa kasalanan. Pero hindi rin ibig sabihin tayo po'y parusahan sa impyerno, kundi tayo'y tinutuwid. At ang pagtutuwid sa atin, para tayo po ay lumago pang lalo. Maging maingat tayo. Yun po yung sa Providence Lesson 5, Paragraph 5. Na kuminsan pinapahintulot ng Diyos na ang kanyang mga tao bumagsak sa kasalanan upang maunawaan niya na siya ay mahina pa. At kailangan niya ang tulong ng Diyos. At kailangan ng Diyos maluwalhati sa kanya, maging sa kanyang kamalian. Darating ang mga pasakit sa atin, pero how do we respond to it? Paano natin naharapin ito? Well, pang-apat nga po ng ating pinag-aralan dito, huwag tayo madidismaya. Sapagkat sa totoo, hindi tayo workers of iniquities. Workers of wickedness. Hindi tayo worker, di talaga tayo tulad ng mga hindi pa Kristiyano. Ikalawa, tayo po'y mapagtiis na sa atin ang fruit of the Spirit. Mapagtiis, patience, long-suffering. Taglay natin ang katangian o attributes ng Panginoon. Alalahan natin kung paano inalipusta si Jesus. Si Jesus po inalipusta rin ng mga taong mga masasama. Pero gayon pa man, si Jesus nagtiis. Ni kaputok na salita sa kanyang labi, hindi po lumabas. Ganon din po dapat tayo, masanay tayo na huwag agad gumanti, huwag agad magbitaw ng mga salita na may patama, masakit. Huwag tayo magpadala sa ating emotion, magpadala tayo sa ating pananampalataya. The just shall live by faith. Lagi nating tandaan ito. Hindi tayo ordinaryong tao lamang. Tayo po'y mga tinubos ni Kristo sa lumang pagkatao. At ang ating kaisipan, hindi tulad ng kaisipan ng mundo para luwalhatiin ang kanilang sarili. Ang kaisipan natin is to glorify God. That is our chief end. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Ano mang situation dumarating sa atin? Well, isang paghanga ko kay Jonathan Morales, bagamat hindi ko alam kanyang puso, pero sa kanyang pananalita, wala siyang tinatagong sama ng loob sa mga nagpakontempt sa kanya, na para bang siya na yung, hindi ko kinakampihan si Jonathan, bahagi, pero ginagamit kong illustration. Kung si Jonathan na hindi natin matiyak kung siya ba isang Kristiyano tulad mo, nagagawa niya yon, how much more sa atin? Tayo. Mayroon tayong Espiritu Santo. Ang Espiritu niya si Kristo, Galatians 4:6. Dahil tayo mga anak, sinugo ng Ama ang kanyang Espiritu ng kanyang anak. That's why we can call God as our Father. Abba Father. Binigyan tayo ng authority na tumawag sa Kanya, na mayroon tayong relasyon sa Kanya. Gaano pa kaya? Magagawa rin natin ito. Mayroon tayong kaisipan na to glorify God. At tayo nabubuhay para kay Kristo. Tanda natin, sa ating pong pag-aaral sa doctrine, sa Sunday School, ina-apply natin ang ating pananampalataya. Ina-apply natin ang pagiging Kristiyano na tayo'y mamuhay tulad ni Kristo. At yan sinabi ni Paul din sa atin, Philippians 1:21. Ang sabi ni Paul, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo. To live is Christ. Yun po yung tayo. Yun yung tayo, mga kapatid. Hindi tayo makasanlibutan. Hindi tayo mga rebelde. Pero mayroon pa tayong remaining sin. Pero hindi nangangahulugan, mayroon pa tayong pagkakamalit, pagkakasala, hindi tayo mamumuhay para kay Kristo. Dapat pa nga tayong mabuhay pa kay Kristo.
upang kahit sa mamatay, ang sabi rito ni Paul, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay, malaking pakinabang. Ang laki pong pakinabang, mga kapatid. Kung tayo po'y nabubuhay bilang isang Kristiyano, kahit sa gitna ng kamatayan, mga kapatid, nabubuhay tayo sa kaluwalhati ng Diyos. Naalala ko tuloy yung aking biyanan, mother ni Sister Beth. Nung nagpunta kami sa misyon, imbis na pauwi na kami, hindi namin maiwanan. Kasi naghihingalo siya. Naghihingalo. So every morning, kailangan ko siyang awitan, gigitara kami, para i-refresh lang yung kanyang, yung relationship niya, yung fellowship niya sa Panginoon. Well, relationship ay hindi mawawala, but the fellowship minsan, dahil sa hirap nung kanyang naramdaman, minsan nawawala talaga sa pakikipag-isa sa Diyos. So, kailangan ko siyang refresh sa awit at konting share ng gospel. At lagi kong tinatanong, Nay, kukunin na kayo. Nakahanda ba kayo? Oo. Andam na, boy. Andam na. Kahit anong oras. Handa na siya. Pero yung kalagayan niya yun, mga kapatid, ang hindi ko lang gusto, nag-i-enjoy siya sa kanyang kalagayan na malapit na. Ini-enjoy niya yun. Ayaw nang kumain. Ayaw nang uminom. Kaya akala namin, tapos na, kaya nag-pray ako. Umiyak kami. Na Lord, palakasin niyo ang kanyang mga anak, si Mama, si Belen, saka si Dodong. Natanggapin. Pagkatapos mag-pray, andun yung bunsong kapatid ni Mama. Sabi ng bunsong kapatid niya, ay anak niya, ano? Hindi ka kakain? Nakita mo yung kapitbahay natin, si Kunday? Hindi kumain, patay! Nagulat yung nanay ko. Nanay ni Mama, dumilat pero hindi nakikita. Binangon, sinubuan, kumain. Hanggang ngayon malakas pa. Dahil kumain. Nag-i-enjoy siya sa kalagayan niya na mamamatay na. Well, walang problema doon kung nag-i-enjoy siya. Pero, kailangan pa natin siya eh. Kailangan pa namin siya. Kahit sa gitna ng kamatayan, mga kapatid, alang-alang sa kanyang kaluwalhatian, gawin pa rin natin. Huwag natin ikahiya. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 4, verse 6. Sabi ni Paul, tungkol sa akin, ako'y binuhos na, tulad sa inuwing handog, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Now, remember, kalagayan ni Paul dito sa pintuan, sa bintana ng kanyang bilangguan sa Roma. Nakikita niya na yung gallows, yung bitayan niya, yung pugutan ng ulo. Kikita niya na. Pero, pinalakas pa rin niya ang mga kapatiran sa labas. Nagbigay pa rin siya ng encouragement sa mga kapatid sa labas. Hinihiling pa niya ang kanyang dating mga parchment, kanyang mga libro na dalhin sa kanya at mag-aaral pa siya. Kaisipan ng isang Kristiyano, mga kapatid. Kaisipan ng isang Kristiyano. John 21, verse 18 to 19, sabi ni Jesus Christ, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ay sabi ni Jesus Christ kay Peter, kasi nagtanong si Peter ano doon mangyari sa kanya, sa paglilingkod niya. Ang sabi ni Jesus Christ, katotohanan sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, binibigkisan mo ang iyong sarili at tumalakad ka kung saan mo ibig, ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba at dadaling ka kung saan hindi mo ibig. Ito'y sinabi niya upang ipahiwatig kung anong kamatayan luluwalhatiin niya ang Diyos. At pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. See? Pinakita ng Panginoon kay Peter kung paano siya mamamatay. Nung bata pa raw siya, malaya siya, magsuot ng barok. Anong gusto niya? Lumakad siya kung gusto. Pero ngayon, siya'y maglilingkod sa kanyang kamatayan, iba na ang magtataas ng kanyang kamay dahil ipapako siya. Iba na magsusuot sa kanya, wala sa magawa. But, ang sabi, luwalhatiin pa rin ng Diyos.
Mahirap yung ganun. Nasa kamatayan ka na, tapos luluwatiin mo pa ang Diyos. Masakit lang ngipin mo, hindi na mo luwalhati, absent ka na agad sa pagsamba eh. Gaano pa kaya kung nandun ka na sa kamatayan? Father ko rin. Lagnat lang lagnat lang. Dito nakatira sa, dinala sa ospital, sa Parañaque. Pagdating doon, binutas agad dito. Binutasan agad yung leeg. Hindi ko alam. Hindi namin alam. Paglabas, hindi na mapagsalita tatay ko. Iyakan na yung mga kapatid ko, lalo yung panganay na yung babae. Kinausap ko, pa, nakahanda ka na bang sumama sa Panginoon? Sinusundo ka na. Sabi ng tatay ko, ampo, tatong, Bisaya kasi yun eh. Ampo ta, magdasal tayo. Galit yung kapatid kong panganay. Kasi sabi daw, ano ba yun? Sa Bisaya, yung may tawag dyan eh. Nanungop. Ibang dinadali-dali ko rin kamatayan ng tatay ko. Sabi ko, hindi. Tinitiyak ko lang kung alam niya ang kanyang panampalataya, kung maluluwalhati niya ang Diyos, kahit doon sa bingit ng kanyang kamatayan. Pagkatapos namin mag-pray, tumahimik ng tatay ko. Dinala sa ICU, wala na. Mga kapatid, kung nagagawa ito ng mga Kristiyano, gaano pa kaya tayo nabubuhay pa ngayon? Alam natin ang mga katotohanan. And we know that God works all things. Hindi natin kadidismaya ang pasakit ng Kristiyano dahil, ikatlo, tayo'y matuwid na hinahatulan. Yung una po, tayo'y hindi workers of wickedness. Ikalawa, tayo'y mga mapagtiis na Kristiyano. Pangatlo, tayo'y matuwid na hinahatulan. Again, hindi hatol as condemnation, but a discipline sa isang minamahal na anak at nagmamahal na ama. Verse 17 to 18. Ganito ang sabi, sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghukom sa sambayan ng Diyos. Huhukuman, i-judge ang sambayan ng Diyos, ang iglesia. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ano kaya ang mangyayari sa masasama at makasalanan? Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Now, tignan natin dito mga kapatid, pagdating po sa mga pasakit, now again, ulitin ko, ang pasakit ng Kristiyano, whether this is judgment ng ating kasalanan, ng ating pagkakamali, pero that judgment ay disiplina. Okay? At ang disiplina ng Diyos, minsan mabigat, minsan kailangan mawala ang anak mo, kailangan magkahiwalay kayo, kailangan magkasakit ka, ganito ng cancer, marami pong disiplina ang Panginoon. Minsan mabangga ka, minsan mawalan ka ng trabaho, matindi po. Bakit po? Now, alam natin, may providence of God, binibigyan tayo ng wisdom to discern anong dapat nating response sa mga situation para hindi natin matanggap ang ganitong consequences, ang ganitong judgment. So, dito po, tayo po'y matuwid na hinahatulan ng Panginoon sa ating pong mga pagkakamali. Babasahin ko lang po bawat bersikulo at kayo na po mag-apply sa inyong sarili. Alam ko na kinakausap tayo ng Panginoon dito. Unang-una, yung pong hatol sa atin ng Diyos, sa verse 17, ito'y ikauwi para sa ating ikabubuti. Verse 17 again, sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahin ng Diyos. Tandaan natin, sa sambahin ng Diyos, palagi una ang judgment before doon sa mga unbelievers. Kaya makikita natin ang mga unbelievers, sila'y tumatanyag, sila'y lumalakas, sila'y yumayaman,
pero walang judgment. Kundi kung sino pa yung naging tapat, naging masunurin sa kalooban, yung pa yung unang ginadjudge ng Panginoon. Bakit po? Kaiba pong judgment ng Christians at judgment sa mga non-Christians. Ang sa non-Christians, ang judgment noon ay either sa impyerno, but Christians is discipline. Disiplina upang tayo ay matuwid, tayo ay maghambol, tayo ay manumbalik sa Diyos. Ibalik natin ang ating unang pag-ibig sapagkat tinalikuran natin ang ating unang pag-ibig. Kaya nga, mabigat ito mga kapatid. Mabigat po ang judgment sa atin or discipline sa atin. Hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos. Bakit, Lord, nangyari sa akin to? Maganda yung layunin ko, magandang ginawa ko. But remember, meron kang kasalanang hindi mo ikino-confess. Kaya ang sabi po sa verse 17, sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghukom sa sambahin ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng Diyos? Walang aksidente kung bakit tayo nakarating sa ganitong panahon, na masamang panahon. Bakit po? Sapagkat nagsasalita ang Diyos sa bawat isa sa atin. Are you a believer? Ikaw ba'y may tamang relasyon kay Kristo? O pinapatawag mo lang sarili mo as Christians? Anong patunay na ikaw ay isang Kristiyano? Marami tayong may papatunay sa ating pagbabago ng buhay, but ano yung patunay na inuutos ng Biblia na ikaw ay isang Kristiyano at paninindigan ng maraming tao na ikaw ay Kristiyano? Matthew chapter 28 verse 19. Go, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son, and teaching them. Turuan sila. Saan tuturuan? Doon po sa isang grupong lokal ng mananampalataya. You have to be baptized and member of His family. Sapagkat sa bautismo po, yan po ay isang public testimony sa lahat ng tao. At yan ay mawi-witness sa lahat ng Kristiyano that you are a Christian. We can prove it that you are a Christian sapagkat ikaw ay nag-submit sa first ordinance ng Panginoon, be baptized. Kaya bautismo mo, kailangan po maraming witness eh. Dahil ikaw ay nagko-confess na ikaw ay sumampalataya kay Kristo at ikaw ay nagsisi ng kasalanan at nag-undergo ka sa kanyang kalooban na magpabaptize in the name of the Lord Jesus Christ, Father and the Son. At witness po lahat, kahit saan tayo magtungo, pagka ikay nandun sa Amerika at nagkaroon ka ng kamalian doon, tinawagan dito, Kristiyano ba ito? Kristiyano, kaming buong iglesia, saksi na siya isang Kristiyano. Bakit ganun yung ugali? Wala kaming pakialam kung anong ugali niya, saksi kami sa kanyang pagiging Kristiyano. Kaya napakalaga po ang bagay na yan. So yun ang kauwian para sa atin, Kristiyano, hindi kinahihiya. Ikalawa, anong kauwian ito para sa kanila? Verse 18. Ang sabi po sa verse 18. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, tingnan nyo, bahagya lang tayo makaligtas sa discipline. Saan man pasakit, darating at darating, hindi natin maiwasan yan. Hindi natin pagpipray, alisin nyo po ang mga pasakit, Lord. No! Hindi yan maalis. Kundi, paano mo haharapin? Kung bahagya tayo makaligtas niyan, paano pa kaya, ang sabi diyan, sa mga masasama at makasalanan?
Kung ang matuwid na nga, ang Kristiyano na nga, hindi nakakaligtas ng mga matitinding pasakit, gaano pa sila? Well, sila masaya ngayon. Pero isa lang patungan nila. Dito lang sa atin, discipline, pinatitibay tayo, pinalalago tayo, upang makapamuhay tayo bilang isang ilaw, liwanag sa mundong ito. Whereas sa kanila po, nagliliwanag sila sarili, pero katapusin yan ay sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. That's their final judgment. Paano kaya mangyari? Then, ikatlo, ano itinuturo nito sa atin? Kung tayo po'y hindi talaga makakaiwas sa mga disiplin ng Panginoon, at ang mga unbeliever din ay hindi makakaiwas, wag natin silang kainggitan, sapagkat iba yung kanilang judgment. Ano dapat natin gawin? Verse 19. Kaya't, ang mga nagdurusa, meaning to say, walang Kristiyanong hindi nagdurusa. Kahit gaano pa kaganda ang trabaho mo, mayroon kang pagdurusa. Marahil sa puso mo, sa health mo, sa minamahal mo, kalungkutan. Alam mo, pagka abroad ka, ang pinakamatinding pagdurusa doon, yung homesick eh. Di ba, Pastor Jonathan? Dinanas ko yun eh. Pag nagdadrive ako sa truck, 1,000 of kilometers tinatakbo ko, narinig ko yung tinig ng mga anak ko. Papa! Papa! Narinig ko sa hangin, sa bintana. Na-imiss ko naman, yung gumugulong ng mga damuro, mukha ng asawa ko. Minsan, pag nandun ako sa gali, sa kantin, nanguhuli na lang ako ng langaw. Di ba, yun ang tukso talaga, pagka homesick ka, nanguhuli ng langaw. Di ba, Brad Jesse? Alam ko lang kung trabaho nyo, maganda siya sa office siguro, ako sa labas kasi. Nanguhuli ng langaw. Kung ano nang ginaabot sa, ganyan mga homesick eh. Yun ang pinakamatindi. Yung homesick. Pero ano pong sabi sa verse 19? Kaya't ang mga nagdurusa, ayon sa kalooban ng Diyos. Nakita nyo? Ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil tayo po ay mga rebelde ng Diyos, sa Diyos, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Anong sabi? Ipagkatiwala. Then, again, live by faith. Trust. Ipagkatiwala ang kanilang kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Ang kailangan natin, do good works. Magpatuloy tayong gumawa ng mabuti. Magpatuloy tayong gumawa ng mabuti. Like Esteban. Sa Acts chapter 7, di ba? Siya ay talagang pinagtulungan talaga. Binato siya ng malalaking bato. Binagsakan niya. Pero pinagpray pa rin niya. Ang sabi niya, Panginoon, patawarin mo sila sa kanilang kasalanan, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At nakita niya buksan ang langit. Sabi niya, nakita ko ang langit. Nakatayo ang aking Panginoon. Standing ovation. Lalo nagalit yung mga Hudyo. Sabi niya, pag ano yan? Pag blasphemy. Pero ano po example dito, mga kapatid? Huwag natin ikahiya kung tayo man ay nalitusta dahil tayo Kristiyano. Pero remember, huwag natin kalimutan na tayo dinidisiplina ng Panginoon. Hindi dahil sa ang Diyos ay galit sa atin, kundi mahal tayo ng Diyos. Chapter 12, tinuro ito sa Hebrews, na kung kayo dinidisiplina dahil bilang anak. Mahal na anak. Kaya pabuhay natin ang hatol sa matuwid. Huwag tayong makiharap sa mga iba. Huwag tayong humatol sa kanila. Kundi ipaubaya natin, ipagkatiwala natin sa isang matuwid. 1 Peter chapter 2 verse 23, ganitong sabi ni Peter, na tungkol pa rin dito sa mga pagsubok. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahatol na may katarungan. Kung si Kristo, ganitong ginawa niya sa mga taong lapastangan na pumatay sa kanya,
how much more sa atin. Kaya si Paul, ang sabi niya, to live, but for me is to live is Christ. Kaya naman kung ilang nang muntik-muntik ka nang mapatay si Pablo, pero mabangon siya at nagpipreach muli sapagkat yun ang kanyang buhay. To live is Christ. So, ibig sabihin ng lahat ng ito mga kapatid, tayo po ay mayroong darating na mga pasakit. Hindi dahil sa ating kasamaan, kundi sa ating nagawang pagkakamali na kailangang ituwid ng Panginoon, na huwag hayaang gamitin ito ng mga masama upang lapastanganin ng Diyos dahil sa ating mga kamalian. Ilapit natin agad sa Panginoon. So, ang buhay Kristiyano ay hindi po buhay na pinakamadali. Ulitin ko. Ang buhay Kristiyano ay hindi buhay na pinakamadali. Sa Bisaya pa, hayahay. Hayahay. Kundi, ang buhay Kristiyano, pinakadakila at mapagpalang buhay na nagagawa ng isang Kristiyano. It is a blessed life. Blessed life ang pagiging Kristiyano. Sana magbago na ang ating kaisipan pagdating sa mga umaalipusta sa atin o naninira sa atin. Magbago na sana. Sapagkat tayo tiyak na makapagtitiis sapagkat taglay natin ang bunga ng Espiritu. Sa katotohanan, Matthew chapter 24 verse 12 hanggang 13, ganito ang sabi. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Subalit, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Meaning to say, ang makapagtitiis hanggang wakas, sila yung ligtas. Sila yung totoong may kaligtasan. Pero, marami ang manlalamig. So tayo po, sabi ni Jesus Christ, let us shine. Let your good works be seen to all men. That people mag-envy sila sa iyo. Mag-envy sila sa iyo and they will glorify your Father who is in heaven. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po na binago niyo ang aming kaisipan paano namin harapin ang mga pasakit. Ito may pag-aalipusta o problema ng aming sariling kahinaan, kasamaan. Ngunit alam namin na kayo kasamang gumagawa sa ikabubuti ng inyong mga tao na inyong itinakda na maging kawangis na yung bugtong na anak na si Kristo Jesus. It's a privilege, Panginoon, ang maging Kristiyano. Mamuhay bilang Kristiyano na nagpapasakop sa iyong kalooban, na nagpapasapi sa isang lokal na iglesia na hindi naman perpekto, ngunit mga mananampalatayang nagkakatipon upang kayo'y sambahin, purihin, habang kami narito sa lupa. Maraming salamat po, Ama. Nawa, maghari po ang iyong kaligtasan sa mga wala pa kay Kristo ngayong umaga. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.